Ito pala 'to. Ayun, magandang araw mga ka-pew-pew and welcome sa ating channel, Sarsicles TV. Mark here. So, December 20th hanggang December 24, today yung last day nila as I am doing this reaction video. Yung DSAS, defensive, sporting, and survival yata. Yung tama ba? Hindi ko ano. So, ano siya? I would describe it as a gun show event. Ayan, Defense and Sporting Arms Show. Hindi pala survive. Tax Expo yung nasa isip ko. So ito ay ginanap sa or ginaganap pa kasi ngayon today ngayon last day SMX. So yung mga may diyan, may oras and namamasyal-masyal yan, pasyal kayo sa sa may SMX Convention Center. So, ang natin dito is hindi tayo magpapakita ng ng price kaya kung gusto niyo makita yung presyo, yan, medyo iba-blocks natin. Visit niyo lang yung actual na yung itong URL na pinag-anuhan ko. So, nakita naman natin, yan, may mga so far wala pa hindi yung parang kanina mabilis kasi. I think yun yung medyo bago-bago. Ito you can see naka-sale yung BBR series. So merong 380, may 45 caliber. Yan si Armscore, magandang product yan, highly recommended for those na on a budget. Tapos hindi naman masyadong iindahin ang bigat ng kasi solid steel yan, bakal yan eh. Hindi yan katulad ng mga polymer na lighter. Ayan, yung STK, medyo bagsak presyo sila. This is the first time na nakita ko na below 20K ang STK na pistol. Medyo marami na rin kasi silang lumabas eh. May nagsimula ng STK 100 and then merong STK 150, tas meron na rin yatang 150E pa yata, tas merong STK 200. Parang ganun eh. Parang may marami ng series na lumabas. So okay rin yan. Goodbye yung pang yan, pantapat sa mga Glock or yung mga striker fired. Kasi yan solid na bakal din. Ayan yung mga ibang products. Ano yung parang Makarov yung i-back ko ng konti sorry. Hindi ko na ang bilis nung video eh. Ay, Norinco ba yan? Parang Norinco no kasi shooters eh oh. Oo. Yan, clone din yan ng isang Makarov yata ang na yan, hindi lang ako 100%. Ayan yung walang hammerless na revolver, chambered in 38 model 206 o 38 special. Ayan yung STK series ulit. Speaking of, yung ang comment ko lang sa revolver na yon, yung M206, sana maglabas sila nung variant na kaya yung 357 Magnum. In terms of yung casing kasi, yung itsura ng bala, hawig ang 357 sa 38. Ang medyo ang pinagkaiba kasi niya, from what I know, medyo mahaba ng konti yung 357. Kaya pag nilusot mo siya, tatama yung pinakanguso niya sa pag pinasok, hindi siya papasok. Yun yung pagkakaalam ko. Pero kapag yung revolver mo is 357, parang 357 yung chambering niya, pwede dun ang 38, compatible siya. Eh ang 38 kasi mas mababa yung pressure niyon. Kaya kakayanin nung frame, kakayanin nung barrel. Kapag yung barrel naman is chambered sa 38 lang, kapag pinilit mo yung 357, let's say maipasok mo for some reason, ewan kung siguro i-press mo yung bala or let's say basta mapagkasya mo, baka hindi kayanin ng frame over time, mas mabilis siyang mag-wear out or masira or madisgrasya. Kaya do not attempt na mag-try ng 357 sa isang barrel na chambered or supposedly pang 38 caliber lang. Tuloy natin yung video. Ayan. Salamat kay Bar PH sa video. Pahiram ng video mo Ayan. Ano to? Mga Taurus. Taurus na pistol. Or sorry, revolver. Ayan. Maganda yung nasa kaliwa kasi concealable. Ito more on pang siguro pwedeng home defense yan. Ano yung chamber niya? 38 special. Medyo affordable siya. Ay, may presyo. Takpan mo. Baka ma-demonetize tayo.
Tignan niyo lang sa actual video. Pero ano siya, mukhang affordable naman below 20 yung ano, yung unit. Ito, ano to? Ano yan? High pop ba yun? High top? Ano yun? High point. C9 yata yan, kung di ako nagkakamali. Yan. Usually chambered in 45 caliber. Wala rin siyang hammer. Sobrang tibay niyan kasi may mga nakikita akong video talagang kung ano pinagagawa sa kanya, nilalagyan ng semento yung barrel, yung binabarahan nila tapos titingnan nila kung puputok pa rin or kung madadamage. Hindi naman ano naman siya, parang napaka-durable. Medyo ano nga lang siya, yung appearance wise, hindi siya yung kasing ganda ng kunyari ng mga Beretta, 'di ba? Yung Beretta talagang ganda ng ano eh. Talagang may aesthetic ano rin eh, value. CZ, 'di ba? Maporma rin tignan. Ayan, ito rin high high point din siya kung di ako nagkakama. High point ba? Ayan. Ayan, medyo yung pricing lang paki-check na lang dun sa original na video. Medyo takpan natin. Ayan. Yan yung kanina. Yung nuring ko yan eh. Kung di ako nagkakamali. Um, Basta may clinone sila na model. Pero parang hindi pala Makarov siya. Parang ano rin, parang 45. Yung ano kasi niya eh, yung grip niya, iba. Ayun oh, model NP17 caliber 9. Ayan. Ayan. Pero iba nga siya, no? Hindi siya 90, pero hindi siya 1911. Tingnan niyo yung switch na to, ibaw. Tapos walang hammer. Kaya hindi ko rin ano, kung anong model kinuha yan. In fairness, maganda siya kasi no, meron parang ano, ito para sa yung ano, parang thumb rest pag ano, pero ano siya, kung pakita sana yung kabilang side para makita natin kung pwedeng kung pangkaliwete rin siya. Kasi kapag ganyan, it means na more on pang right-handed lang siya. Unless yung left-handed na shooter, kananete siya kapag humawak ng barrel. 'Di ba may ganon? Ah, pa ba masabi natin? Yung sights niya hindi naman fixed, pero yung ano, conventional, yung ano, yung parang pang GI na ano, na style. Ah, kung natatanggal yan, pwede mo siyang ano ng mga optical stuff. Ayan, so nakita niyo naman, yung presyo nakita niyo naman, di ba? So, ano, hindi lang natin pwedeng ibabad kasi ano tayo, madedemonetize yung ano, yung video. So, pasensya na. Ayan, ito ano to? Model 2010. Ano yung 2010? Caliber 9 din. 9mm. Hindi, yan yung okay. Parang family pala siya ng ano, no? Ano kaya yan? Safety or decocker? Pag sinabi natin decocker, yung ano, di ba pag hindi, yan rin pala yon. Yung ano kasi, yung hammer or yung nagtatap sa puwet ng bala para pumutok. Kapag naka-engage na siya, pwede mo siyang i-decock. Ibig sabihin yung parang ire-relax mo siya para ano, kumbaga hindi siya, ibabalik mo siya sa parang resting position, kumbaga. Ito yung kabilang side niya. Ah, so pang kanan netting, ayan oh, walang ano yung grip. Pero ito meron siya yata. Ito yung parang ano yata eh, parang clip para kahit wala kang holster, yata, hindi ako 100%. Pwede mo siyang iano sa pants or sa parang sa cintureros or sa belt area. Tignan nga natin kung may sinasabi yung nagvi-video, may explanation siya. Wala. Patugtog lang siya, patugtog. So, yan. Yung video runs for about kulang-kulang 30 minutes. So, gawin natin mga pa 10 minute video lang tayo para hindi masyadong boring.
So for those of you na ano, yung interested na mag-purchase ng firearm pero hindi maalam and stuff, kailangan yung magkaroon ng tinatawag na ano, license to own and purchase firearm or yung tinatawag na LTAP. Yung LTAP, yung babayarin depende kasi meron yung ano kung tawagin classification or parang eligibility. Kunyari, pwede nyo gamitin private employee or kunyari government employee ka or nasa law enforcement or senior or reservist. Yan. So depende kung anong gamitin nyo. ah, excuse me, doon magdedepende rin kung magkano yung fee ng LTAP. Tapos, doon din magbabase kung ano yung mga requirements. Kasi kapag sa, ano, kunyari sa mga sundalo, sa mga pulis, ang alam ko sa kanila, hindi na nila kailangan mag-neuropsychiatric or yung NP test. Kasi nga, nag-NP test sila ng, ano eh, parang, meron talaga silang cadence eh. Teka lang, balik muna tayo sa video. Ito maganda, no? Para siyang, ano, yung parang Uzi style, parang Ingram. Ingram ba yan? Excuse me. Anong sabi sa video? Anong sabi? X9. Nga, parang Ingram lang, no? Tapos, so basically para siyang pistol, mukha lang siyang Uzi. Kasi yung magazine nito, dun mo rin sa handle finifeed eh, sa ano, dito. Tapos ito yung parang charging, ewan ko kung charging handle rin tawag, pero ito yung pangkasa niya, front sight, rear sight, tapos ito yung barrel niya, siguro mahaba lang ng konti sa pistol. Pero maganda sana kung ano 'no, yung anong bang tawag dun, deroscas siya para puwede mong ano, lagyan ng ano, suppressor or palitan mo yung muzzle ano, imbes na gano'n parang lagyan mo ng muzzle brake, ano, parang erase pala yung suppressor. Alam ko ang pagkakaalam ko bawal ang suppressor, eh. Oh, anyway balik tayo sa LTAP. Nakabase rin yung requirement sa kung anong gagamitin mong ano, eligibility nga. Tapos, ang isa pa is kung anong type ng LTAP kasi meron yan type 1 hanggang type 3 yata, tapos may iba pa, gun collector, may ganon. So yung kung anong type, yung type mo sa LTAP, yun rin ang magdidikta kung ilan firearm ang pwede mong i-own or yung pwede mong i-purchase. Ayan, balik na tayo. Ang ano ng sites niya, no? Ang cool. Dalawang ano, butas. Tapos ito yung, nakita nyo yung nudge dito. Ang idea, yung nasa front sight, yung nasa unahan na parang gano'n na post, doon mo ilalagay sa parang uka na yung parang arch para maasinta mo siya. Siguro yung dalawang bilog, yan naman yung pang mabilisan. Siguro yung dalawang poste naman yung ia-align mo. Hindi ako sure kasi first time ko makita ng ganun dalawang butas eh. Siguro yung para sa dalawang mata mo. Parang telescope. Joke lang yon. Ayan. So, ang kit niya, no? Magkano kaya siya? Yaman ni Popcorn. Nakita niyo na ba yung presyo? Mura siya, no? Medyo affordable. Teka lang, bulag tayo na. Affordable. Di ba? Ang ano lang diyan, yung magazine tingin ko proprietary yan. Pag sinabi natin proprietary, sila lang yung gumagawa, tapos malamang hindi yan compatible with the other magazine. Pero ang cool nun, no, kung kunyari Glock compatible siya, para hindi ka mahirapan maghanap ng magazine or tsaka yung mga accessories pati. Ito yung typical na revolver, ayan, 38 special. Siguro mga ano yan, hindi, mga 3-inch barrel. Typical na ano na revolver. Mas mahal siya kaysa X9 if you saw the price. Si X9 chambered siya sa 9mm, eto chambered sa 38 special. Ako in terms of ammunition, I would prefer yung 9mm. Ayan, mas ano siya, mas potent kumbaga. Ito anong pistol to? Ito parang hybrid siya oh.
Ayan, may tactical rail sa ilalim, pwede nyo lagyan ng accessory like yung laser or yung ilaw or combination thereof. Fixed yung rear sight nga lang niya. So pag sinabing fixed, hindi mo siya pwedeng palitan ng optics. Pwede mo siguro pero ipapa-gunsmith mo talaga siya. Pasadya kumbaga. Ayan. Wala siyang wala siyang yung grip niya kasama na sa frame so hindi siya napapalitan or napapersonalize. Ayun. Ano pa bang ano natin? Anong model to? Excalibur? Tama ba basa ko? Medyo malabo yung video sa end ko eh. Or Xped, parang medyas ah. Yung front side parang natatanggal siya, ayan oh, pwede mo siyang i-push sa side. So yun yung kagandahan. Kahit yung fix yung likod, at least yung harapan mo, pwede mong gawing fiber optic para mas visible siya during the daytime. Ayun, Sam Guardian ang tawag sa kanya. Yun pala, may chapters. Nga pala, may chapters nga pala to. So, i-end natin yung video somewhere around, siguro ito yung last na product. Ano ba yung susunod na product? Ay, hindi. Dito na natin i-end kasi ano na to eh. Rock Island na to, ibang manufacturer naman. So, yun lang mga kasama. Sana nagustuhan nyo yung video. Ang sa segment na to, ang nagustuhan ko is yung X9. Teka lang, ibalik natin kay X9. Ayan. Nagustuhan ko siya kasi una, yung price point niya. So, for those na on a budget, mura, tas maporma siya. May nakita akong ganito, X9 na kung napansin nyo kasi wala siyang 'di ba, yung parang stock. Alam ko pwede siyang lagyan ng stock para pwede nyo rin i-rest sa shoulder nyo para mas stable tapos mas madali ang follow-up shots. Yung kumbaga magdo-double tap kayo, triple tap, quadruple tap, kung ilan man tap yan. At least mas steady siya kaysa yung kapag yung wala siyang stock. So less stable, mas challenging. Hindi siya imposible pero mas challenging na mag-follow up shot kung ikukumpara mo kapag may stock siya. So ayun lang. Ayun, bukod sa price point, okay din yung ano niya, ayan price point, maporma, tapos yung ginagamit niyang bala 9 millimeter 'yun, potent na round 'yan. Ang mga 'di ba, ang police 'yan ginagamit nila 'yan 9 millimeter sa iba-iba kasing service weapon ng may nakita ako gumagamit ng Glock pa rin, meron gumagamit ng Canik. Ayan, malimit mga 9 millimeter yang mga 'yan. May nakikita pa nga ako naka-Beretta or Taurus siguro 'yun, PT-92 or 92F, 9 millimeter din 'yun. So very common na round ang 9 millimeter. So yung in terms nung sa bala medyo siya, affordable tsaka abundant. 'Yan, pwede mo rin kung medyo nagtitipid 'yan, reload pero 'yun nga, medyo ingat lang 'pag reload yung, bibilhin ninyo. Kailangan trusted yung pinagpapagawan niyo tsaka 'wag paiba-iba kasi kailangan ma-familiarize rin kayo tsaka yung tiwala ba kasi baka mamaya yung magpa-reload lang kayo kung saan-saan. Delikado rin 'yun delikado sa gumagamit and it can also damage yung, firearm. So anyway, circling back, 'yun yung nagustuhan ko dito. Simple pero rock, tapos, affordable, tapos yung chambering niya 9 millimeter. Kaya ito yung parang top pick ko dito sa mga firearm na na-display. Anyway, huwag kalimutan na please support my channel by doing the following yan. Like, subscribe, share, what have not, comment kung may request or katanungan kayo. Um, Share nyo rin sa mga family and friends. So again, maraming salamat and proceed tayo sa second video. Salamat.